Samantala, kasunod ng pagsasara ng Bangko Filipino at LBC Development Bank ngayong taon, malaking tanong para sa ilan kung gaano ba kaligtas ang ating mga inipong pera sa bangko. Darito ang saksi, special report. 16 na milyong piso, yan ang pinagpagurang ipon ng negosyanteng si David Mendoza. Ipong ani ay parang bulang naglaho nang magsara ang Bangko Filipino noong 17 ng Marso. Parang na-hold up kami na walang isang itlap lang. So far, yung mga tao namin nawawala. Inaan namin, hindi namin kaya. Tsaka yung mga suppliers namin, wala na rin. Kasi laylo lang kami, kasi wala kami pondo. Matapos ang 6 na buwang paghihintay, halos 300,000 piso pa lang ang naibabalik sa kanya. Ang natitirang mahigit 15 milyon nanganganib na di na maibalik. Hanggang kalahating milyong piso lang kasi ang tiyak na makukuha ng mga depositor ayon sa Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC. Ang halagang yan, naibalik na raw sa mahigit 70% ng mga depositor ng Bangko Filipino. Gayunman, ang balanse ng mga may depositong sobra sa kalahating milyon, posibleng maibalik lang kung maibenta na lahat ng ari-arian ng bangko at mabayaran ang lahat ng utang nito. And if there are enough assets, they may receive all or part of their uninsured deposits. But this will take time, at least 3 years. Ang pagsasara ng Bangko Filipino ay dahil raw sa di pagpatupad nito ng rebuilding plan at hindi raw dahil sa pagkabangkarote umano nito, isyong kini-question nila sa nakabinbing kaso laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa Court of Appeals. Alam ng Bangko Sentral na walang kasalanan at walang mismanagement ang Bangko Filipino dyan. Ayon sa appraisal reports ng mga independent appraisals, yung tunay na pag-aari ng Bangko Filipino ay mas mahigit by about 22 billion over its liabilities. Hininga namin ng tugon ng Bangko Sentral kaugnay sa pahayag na ito ng Bangko Filipino, ngunit tumanggi silang magkomento. Ganito rin ang kanilang naging pahayag noon. There is a law that prohibits the BSP employees and officers from discussing details specific to a bank. Pero daing na mga depositor, kailangan daw bang sila rin ay maipit? Ang mga depositors katulad namin ay naiipit lang sa gitna. Ganun pa man din po, we are keeping our faith in the judicial process. Halos 6 na buwan lang kasunod ng Bangko Filipino, LBC Development Bank naman ang nagsara. Dito naman nadali ang halos 200,000 pisong ipon ng pamilya Kabigting. Pera mo na, pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo, tapos napakadaming proseso pa ang pagdadaanan mo just to get your own money. Ayon sa PDIC, sisimulan pa lang ng ahensya ang pagre-review sa mga record ng LBC Bank na maaari magtagal ng 1 hanggang 2 buwan. 2 bangkong nagsara sa loob ng 1 taon lang. Bago nito, may nauna ng halos 200 rural banks, 21 thrift banks at 1 commercial bank na nagsara sa nakaraang 10 taon. Tanong tuloy ng ilan, may seguridad pa ba ang pinaghirapang ipon sa kamay ng mga bangko? The banking system is very strong and stable. Out of the total asset base of the total banking system, less than 0.5% were accounted for by the combined Bangko Filipino and LBC Bank assets. Ayon sa PDIC, mas wais pa rin daw magbangko kesa ika nga patulugin ang pera sa alkansa. Malaking tulong din daw ito sa mga komunidad. We've had the rural banks to service the needs of the communities especially in the rural areas. Pero payo ng finance analyst na si Professor Vic Abola, magduda na sa maliliit na bangkong masyado umanong maganda ang insentibo at sobrang taas daw ang patubo o interes. Kung malaki na yung interest, mas konti ang pera nila pambayad sa principal. Mainam ding alamin kung may sapat na kapital ang bangko na makikita sa balance sheet na nakapaskil sa loob nito. Pwede rin daw silipin ng kalidad ng assets o pag-aari nito kumpara sa liabilities o pautang nito. Mas malaki ang assets, mas ligtas ang bangko. So a bank may be big or it may be small, but the adequacy of its capital to sustain its business is very important.
Sa hulit-huli, simple lang naman ang lohika ng mga nag-iipon sa bangko. Ang matiyak na may naitabi kahit kakaunti para sa mga panahon ng tagipit. Kaya paalala ng mga eksperto, maging mapanuri sa pagkakatiwalaan ng pinaghirapang ipon. Teresa Andrada ang inyong saksi. Samantala, sasampahan na ng Department of Justice ng kasong tax evasion si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo at ang kanyang asawang si Angela. Sa resolusyon ng DOJ, sinabi nilang may sapat na basehan para iakyat sa korte ang kaso. Lumalabas na hindi umano naghain ng income tax return mula 2007 hanggang 2009 si Congressman Arroyo. Maling impormasyon din daw ang ibinigay nito sa kanyang ITR mula 2004 hanggang 2006. Ang misis naman niyang si Angela, hindi rin umano nag-file ng ITR mula 2003 hanggang 2009. Aabot sa mahigit 73 milyong piso ang buwis na hindi umano nila nabayaran. Pero, buwelta ni Congressman Arroyo, bahagi lang daw ito ng panggigipit ng Administrasyong Aquino sa kanyang pamilya. Ayon naman sa kanyang abogado, pinag-aaralan na nila ang paghahain ng motion for reconsideration. If you look at it from a cold and neutral perspective, talagang walang probable cause. Malinaw sa akin that there is no probable cause. So, nagugulat lang ako kung paano na-file yan. Isang dating pulis ang patay sa pamamaril sa Commonwealth, Quezon City. Kalakalan ng iligal na droga ang isa sa mga anggulong tinitignan sa investigasyon. Saksi si Ivan Mayrina. Tangan pa ng lalaking ito ang bag ng anak na sinundo sa eskwela nang bumulagta siya matapos paputukan ng di kilalang suspect pasado alas 5 ng hapon sa Don Fabian Extension sa Commonwealth, Quezon City. 3 basyo ng kalibre 45 na nakuha sa crime scene. Ang biktima kinilalang si Jaime Ocampo Jr., 37 anyos at dating pulis na naka-assign sa Anti-Illegal Drugs Operations ng Quezon City Police. Taong 2008 nang madismiss umano si Ocampo sa serbisyo. May nahuli siya ngayon. Nagkaroon siya ng hindi niya nasisiputan yung hearing na na suspende. Hanggang ngayon hindi pa siya nakakabalik. Ligtas naman ang 10 taong gulang na anak ng biktima na kasama niya ng maganapang krimen. Tuliro at walang maisip na dahilan ng misis si Ocampo kung bakit pinatumba ang asawa. Ano sa tingin niyo yung posibleng motibo? Hindi ko pa po alam wala pa akong idea. Sa paunang pagsisiyasat ng Soko, lumabas sa binaril ng malapitan sa ulo ang biktima, kaya agad siyang namatay. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pamaril, pero isang anggulo na kanila umanong sinisilip ay kaugnay sa kalakalan ng iligal na droga. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Saksihan mamaya. Senador Lito Lapid sumalang sa debate kaugnay ng RH Bill. Nambuhalang buwayang si Lolong kumain na muli. At sa bisperas po ng pagdiriwang ng World Teachers Day, ilang U-Scooper may mensahe para sa kanilang mga paboritong guro. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayo magiging saksi